Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy. Tuturuan nila tayo. Nagbabalik po ang Health TV Embassy. Doc Harris, alam mo ba na malalaman, well, alam mo yun kasi isa kang medical practitioner. Alternative medicine practitioner, no? Malalaman daw po na may sakit ng isang tao sa blood test at saka sa urine test. Makikita ko more or less na may sakit ka sa kidney. Yes, makita natin ng partner do kung mataas yung kanyang mga WBC count, mataas yung kanyang yung ating red blood cells, no, kung nagkakaroon ng bleeding, o kaya naman partner kung iba't iba pa, lahat yan makikita sa lab test natin. So somehow may idea ka na meron. Kasi lahat ng tao pwede pala magkasakit nga sa bladder, sa pantog, di ba? Kasi anuman ang edad mo, anuman ang lahi mo, ay pwede. Walang pinipili, partner. Correct. Pero ito nga, partner, no, sa National Kidney and Transplant Institute, makikita po natin doon yung iba't ibang klase, iba't ibang laki, hugis, at syempre pati May pink kulay. ba yun? Baka nga may. Pero makita natin yung partner, tsaka gusto ko matakot sana yung mga televiewers natin. Matakot kasi ma-warn sila. Ma-warn sila. Paano alagaan talaga nila yung Tama ka dyan. Kaya nga po ito, panoorin niyo po ito. Ito ang iba't ibang klase ng kidney stones na nakuha sa kidney ng iba't ibang tao. Merong super laki, maputla, mapurok, may kulay brown at itim, at mayroon din namang maliit. Pero ang mga hugis na ito ay nabuo ng matagal na panahon sa kidney ng tao. At ito ay matatagpuan sa National Kidney Transplant Institute o Kidney Center sa Quezon City. Ito yung mga stone samples from the patient. Pag dumarating sa amin, ina-analyze po namin siya. First thing, dudurugin namin siya into fine powder using the mortar and pestle. Using the reagents, ita-transfer namin siya dito sa 7 tubes na to for calcium, oxalate, magnesium phosphate, uric acid, and cysteine. Ko-compare using the reagents, i-compare namin yung result dito sa color chart na to. Ayon sa mga medical expert o mga espesyalistang doktor, nagkakaroon ng kidney stone sa mga taong hindi nag-iingat sa pagkain at sa kalusugan. Itong bansa natin, kasama tayo sa tinatawag na stone belt. Mayroong parang stone belt around the world na dito sa mga bansang ito, mataas ang stone disease kasama Pilipinas dyan. Usually ito mga tropical. Bakit? Number 1, mainit, lagi tayong pinapawisan, lagi tayong natutuyuan. Madalas talaga tayong tubuan ng stones. Isa pang dahilan, yung ating diet. Mataas talaga ang incidence ng stones sa usual Filipino diet natin. Apparently, maraming mga tao dito na may lahi niyan. Siyempre, pag may lahi ka, mas madali ka talaga magkaroon ng kidney stones. Merong mga kondisyon na nag-favor na parang nagiging prone kayo sa pagtubo ng mga kidney stone na ito. Marami po yung iba-iba. Pwedeng dahil sa kulang kayong uminom ng tubig. Kung kulang kayo sa inumin, ang nangyayari, yung ihi ninyo, malapot. Pag malapot, siyempre, mas madaling magbuo yan. Pangalawa, kung masama ka kumain, mahilig ka sa pagkain mataas sa uric acid, yan po ay pwedeng umipon dyan sa ihi mo at mag-form ng uric acid stones. Yung uric acid stones, pagsimula niyan, pwede ngayong balutan ng calcium yan. So, nagiging calcium stones. Yan ang isa pang bagay. So, ano ba mataas sa uric acid? Mga laman loob. Yan, napakataas niyan. Mga buto, mataas sa uric acid yan. Actually, sa totoo lang, karamihan na masarap. Mataas sa uric acid. Mga crustaceans, salbahing crustaceans, hipon, alimango, lobster, mataas sa uric acid yan. Especially yung kanyang alige, yun talaga mataas sa uric acid. Ang third pa, lifestyle. Hindi nga kayo palaihi, hindi kayo masyadong gumagalaw. Usually nagpo-form din stone. So kung hindi kayo masyadong gumagalaw, for example, mga pasyenteng baldado na hindi gumagalaw, mas likely mag-form ng stones yan. Pag tinignan mo yung statistics, mas prone ang lalaki. Lalaki rin kasi yung may lifestyle na prone sa stones eh. Yung lalaki rin ang mahilig kumain ng masama, mahilig mag-alcohol. Ang alcohol, nakakataas ng uric acid yan, especially beer. Yung lahat ng pulutan, pag nagiinuman, lahat yan mataas ang uric acid. Habang nagkakaedad, mas mataas. Pero kahit anong age, pwedeng kantamaan yan. Mas bihira sa mas bata. Pero habang nagkakaedad, mas tumataas yung chance. At ilang paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stones. Pinakamadali sa lahat, dagdagan mo tubig mo. Almost 40 to 60% ng stones na piprevent. Dagdagan mo lang ang inumin mo. At least mga 2 liters per day. Lalakas ang ihi nyo, ganun talaga yon. Pero at least, hindi lalapot ang ihi mo. So mas lalabnaw ang ihi mo, hindi na siya masyadong mag-form ng stones. Hindi nakakatuwa ang magkaroon ng kidney stones dahil sa bawat hugis at laki nito, gayon din ang presyo ng operasyon sa pagtanggal nito.
Huwag nang hintayin na umihi ng dugo para malaman na ikaw ay meron ito. Huwag na ring hintayin na magkaroon ng kidney disease para ikaw ay magpa-dialysis. Ngayon pa lang, agapan at maging health conscious na habang maaga pa. Medyo mahal talaga kasi mga technology ito. Posibleng abutin ng mga hundreds of thousands yan. Pag hindi mo inoperahan or basta hindi mo tinreat ang pasyenteng may kidney stone, masisira yung kidney mo. Pag parehong kidney ang sira na, ayan, labas nyo, dialysis na. Ang dialysis yun ang mahal. Kasi ang dialysis lifetime. For life, at least mga 2 times ka magda-dialysis sa isang linggo, hindi mura yan, libo-libo rin ang gagastusin mo dyan. And habang buhay yan, unless magpa-transplant kayo, which is also expensive. Sa lahat ng sakit natin, whether it be kidney stones or tumors or heart problems, prevention is cheaper than cure. Mas mura ang prevention, mas mura magpabakuna kaysa hintayin mo magkasakit ka. Mas mura din yung mag-lifestyle change ka bago ka mag-kidney stones kaysa kung papagamot ka na ng kidney stones. Paano kung may kidney stones ka na, mas magandang mas maaga. Kasi pag na-damage ang kidney mo, hindi na bumabalik sa dati yan. Irreversible ang damage. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa LTV Embassy, tuturuan nila tayo.